Dalawang pink na linya. Hindi ito resulta ng isang laboratory test na binabasa niya para sa pasyente. Ito ay nasa isang maliit na puting plastik na hawak ng nanginginig niyang kamay. Dalawang malinaw, hindi mapagkakamali ang linya na sumisigaw ng isang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Sa loob ng maliit at tahimik na cubicle ng banyo ng mga doktor sa F.E. Jude Medical Center, tila huminto ang mundo ni si Maxine de la Cruz. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas at mabilis na kabog ng sarili niyang dibdib. Isang malamig na takot ang gumapdalawang malinaw, hindi mapagkakailangang guhit sa maliit na puting plastik na hawak niya. Para kay si Maxine de la Cruz, na sanay magbasa ng mga komplikadong resulta ng laboratorio at X-ray, ang dalawang linyang ito ay mas malinaw pa sa sikat ng araw. At mas nakakatakot kaysa sa kahit anong masamang balita na nasabi na niya sa isang pasyente. Nakatayo siya sa loob ng isang cubicle sa banyo ng mga staff ng A.C. Jude Medical Center, ang lugar na itinuring niyang pangalawang tahanan sa loob ng 5 taon. Ang amoy ng disinfectant na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kaayusan at kontrol, ngayon ay parang sumasakal sa kanya. Naramdaman niya ang lamig ng til sa sahig na unti-unting gumagapang paakyat sa kanyang mga paa. Ang tibok ng puso niya ay malakas, mabigat at umalingaw sa katahimikan ng banyo. Isang resulta. Isang hatol. Lahat ng pinaghirapan niya, ang mga gabing walang tulog para makapasa sa med school, ang mga sakripisyo ng pamilya niya sa probinsya para lang mapag-aral siya. Ang reputasyon na maingat niyang binuo bilang isa sa mga pinakamahusay na batang doktor sa ospital. Lahat ng iyon ay parang isang bahay na buhangin na anumang oras ay maaaring gumuho dahil sa dalawang pink na linyang ito. Isinara niya ng mariin ang kanyang mga mata. Paano ito nangyari? Paano niya hinayaan ang sarili niyang maging ganito kawalang ingat? At sa pagpikit niya, isang alaala ang bumalik. Hindi isang malabo o magulong alaala, kundi isang malinaw at mainit na tagpo. Isang gabi, 3 buwan na ang nakalipas. Malakas ang buhos ng ulan noon at na-stranded siya sa ospital dahil sa baha. Pagod na pagod, gutom at nanlulumo dahil sa isang pasyenteng hindi niya nailigtas. Umupo siya sa isang bench sa labas ng emergency room, pinapanood ang walang tigil na pagpatak ng ulan sa semento. Doon siya nakita ni Leo. Si Leo Valdez, ang gwardiya sa gabi. Hindi siya ang tipikal na gwardyang nakasimangot at istrikto. Si Leo ay lang mula sa kanyang batok pababa sa kanyang gulugod. Ito na iyon. Ang kumpirmasyon. Ang simula ng katapusan ng lahat ng pinaghirapan niya. Ang pangalang si Maxine de la Cruz ay hindi niya nakuha ng basta-basta. Bunga iyon ng mga gabing walang tulog, ng daan-daang libro, ng mga sakripisyo ng kanyang pamilya sa probinsya na isinangla ang kanilang nag-iisang kapirasong lupa para lang makapagtapos siya. Ang pangalang iyon ang kanyang kalasag, ang kanyang korona, ang patunay na nakaahon na siya sa hirap. At ngayon, ang lahat ng iyon ay maaaring gumuho dahil sa dalawang pink na linya. Napapikit si Maxine at sa likod ng kanyang mga mata, isang alaala ang kusang lumitaw. Isang maulang gabi, halos 3 buwan na ang nakalipas. Pagod na pagod siya mula sa isang 36-hour shift. Habang naglalakad siya sa halos walang taong lobby ng ospital, natanaw niya si Leo. Si Leo, ang laging nakangiting gwardiya sa night shift. Dosi, mukhang kailangan niyo na po ng pahinga, sabi nito sa kanya, isang tunay na pag-aalala ang bakas sa boses. Hindi tulad ng ibang mga empleyado na nakikita lang ang puting coat niya, si Leo ay tila nakikita ang pagod sa kanyang mga mata. Okay lang ako, Leo. Sanay na, sagot niya, pilit nang umingiti. Naghapunan na po ba kayo, Dosi? May dala po akong adobo na luto ng nanay ko. Sobra po ito kung gusto niyo lang naman. May kung anong kumurot sa puso ni Maxine. Sa mundo niyang puno ng kompetisyon at matataas na ekspektasyon, ang simpleng alok ni Leo ay parang isang yakap. Tinanggap niya iyon. At sa loob ng isang oras, sa isang tahimik na sulaging may ngiti sa labi, isang ngiting tila kayang magpagaan ng kahit anong bigat na nararamdaman mo. Dosi, mukhang malalim ang iniisip niyo, sabi nito sa kanya, habang inaabutan siya ng isang baso ng mainit na kape mula sa vending machine. Hindi niya alam kung bakit, pero sa gabing iyon, sa harap ng isang lalaking halos hindi niya kilala, gumaan ang kanyang loob. Nagkwento siya. Hindi bilang si de la Cruz na kailangang laging malakas at perpekto, kundi bilang si Maxine lang.
Nagkwento siya tungkol sa bigok ng cafeteria, nakalimutan niyang siya si Eve de la Cruz. Siya ay si Maxine lang na nakikipagkwentuhan at nakikipagtawanan sa isang mabait at nakakatuwang lalaki. Ikinuwento ni Leo ang buhay niya, ang mga pangarap niyang simple. Ikinuwento niya at ng kanyang trabaho sa panggigipit na nararamdaman niya. At nakinig lang si Leo. Hindi Maxine ang bigat ng kanyang trabaho. Sa gabing iyon, sa gitna ng malakas na ulan, siya hinusgahan. Nakita niya sa mga mata nito ang sinserong pag-unawa. Ang kanilang naramdaman niya ang isang koneksyon na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang pag-uusap ay nauwi sa isang bagay na hindi inaasahan. Isang sandali ng kahinaan, isang akamali, isang kahinaan, isang gabi na nagdulot ng init sa kanyang malamig na mundo. Isang dali ng koneksyon na matagal na niyang hinahanap-hanap. Sa gabing iyon, ang gabing hindi na dapat masusundan pa. Pero ngayon, ang alaala ng gabing iyon ay sa ilalim ng malakas na ulan, hindi siya si Eve de la Cruz at hindi rin si Leo ang may dalang resulta. Isang resulta na kayang magwasak sa kanya. Mabilis niyang itinapon ang wardya. Dalawa lang silang tao na nakahanap ng kanlungan sa isa't isa. Is-pregnancy test sa basurahan, binalot sa maraming tissue na para bang kaya nitong itago ang katotohanan, ang pagkakamali, alam niya. Pero isang pagkakamaling may kasamang init at pagtanggap na hindi niya panaramdaman kailanman. Idinilat ni Maxine ang kanyang mga mata, pabalik sa huminga siya ng malalim, inayos ang sarili sa harap ng salamin, at isinuot muli ang mask malamig na realidad ng banyo. Ang init ng alaala ay napalitan ng nagielong takot. Isara ni si Maxine de la Cruz, ang mahusay, kagalang-galang, at perpektong doktor. Paglabas niya ng banyo, kailangan niyang harapin ang isang araw na puno ng mga hamon, ang doktor at isang gwardiya. Isang eskandalo. Ang kahihiyan na idudulot nito ay sapat na para sirain hindi lang ang kanyang karera, kundi pati na rin ang pangarap ng kanyang na ang pinakamalaki ay ang sikretong lumalaki sa loob niya. Diretso siya sa conference buong pamilya. Mabilis niyang ibinalot sa tissue ang pregnancy test at itinago sa ballroom para sa lingguhang meeting ng kanilang departamento. Nandoon na ang lahat. At syempre, nandoon na si Katrina Alcaraz, ang kanyang karibal sa lahat ng bagay, mula sa pagiging topsa ng kanyang puting coat. Huminga siya ng malalim, pinilit na pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay. Kailangan niyang maging propesyonal. Kailangan niyang harapin ang araw na student sa med school hanggang sa posisyon para sa susunod na department head. Maganda si Katrina, ito na parang walang nangyari. Paglabas niya ng banyo, halos mabangga niya si Katrina Alino at galing sa pamilya ng mga doktor. Lahat ng bagay na hindi si Maxine. Good morning, Maxine, bati ni Katrina, na may matamis ngunit mapanuyang ngiti. You look Alcaraz. Si Katrina, ang karibal niya sa lahat ng bagay, sa promotions, sa atensyon ng mga senior doctor, sa pagkilala. Maganda si Katrina, matalino at galing sa mayamang pamilya Bitpale. Kulang ka ba sa tulog? I'm fine, Katrina. Just a long night, sagot ni Maxine, umupo sa kabilang dulo ng mesa. Sa kalagitnaan ng lahat ng bagay na hindi si Maxine. Oh, Maxine, there you are, sabi ni Katrina, ang meeting, habang tinatalakay ang isang komplikadong kaso, biglang nagsalita si Katrina ang ngiti nito ay kasing tamis ng lason. Kanina ka pa hinahanap para sa meeting. You, tila walang kinalaman sa topic. Speaking of professionalism, Anya, habang tinitingnan ang lahat maalok-pale. Okay ka lang ba? Dapat lagi nating inaalagaan ang sarili natin. After all, ay ban kay Maxine. I think it's very important for us, as doctors of SK Jude, to maintain doctors' image reflects the hospital standards of wellness and morality. Bawat salita ay may certain standard. Hindi lang sa galing kundi pati na rin sa moralidad. Ang reputasyon ng ospital ay nakasalalay sa reputasyon ng bawat isa sa atin. Bawat salita ni Katrina ay ang patutsada. Naramdaman ni Maxine na namula ang kanyang pisngi. Okay lang ako, Katrina. Medyo pagod lang. Good to hear, sagot ni Katrina, bago naglakad palayo. Parang isang karayom na tumutusok sa kaba ni Maxine. Nagkataon lang ba ito? O may pero bago ito tuluyang lumiko sa pasilyo, lumingon ito at nagdagdag, alam na siya. Napayuko si Maxine, nagkunwaring may isinusulat sa kanyang notebook, para lang itago ang pamumutla ng kanyang mukha.
Pagkatapos ng meeting, nagmamadali siyang lumabas ng Be careful, Maxine. Ang mga pader dito sa Jude, may mga tenga. Naiwan si Maxine na nakatayo, ang mga salita ni Katrina ay umuukit sa kanyang isipan. Alam na ba niya? O pakiramdam niya ay nasasakal siya. Kailangan niya ng hangin. Habang naglalakad nagbabanta lang ito. Pinilit ni Maxine na maglakad ng normal papunta sa conference room. Sa pasilyo, bigla siyang may nabangga. Ay, sorry po, Doth. Bawat hakbang, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin at bumubulong tungkol sa kanya. Ang iangat niya ang kanyang tingin, ang puso niya ay halos lumundag palabas ng kanyang dibdib. Si Leo. Nakatayo sa harap niya, suot ang kanyang asul na uniforme, may hawak na mop. Dumiretso siya sa kanyang upuan sa meeting, sinubukang mag-focus sa diskusyon tungkol sa bagong hospital protocols, pero ang isip niya ay lumilipad. Pagkatapos ng meeting, habang naglalakad okay lang po kayo, tanong ni Leo, ang parehong maalalahaning ekspresyon ang nasa mukha niya siya pabalik sa kanyang opisina, natigilan siya. Sa dulo ng pasilyo, nakita, tulad ng naaalala ni Maxine noong gabing iyon. Ang mga mata nito ay puno ng init, walang niya si Leo. Nagmamapito ng sahig, ang likod nito ay nakatalikod sa kanya, kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa loob niya. Hindi niya magawang salubungin ang simple lang ang suot nito, ang uniforme ng isang janitor, pero may dignidad sa bawat kilos niya mga mata nito. Ang lalaking ito, na naging dahilan ng kanyang panandali ang kaligayahan, ay. At nang lumingon ito at nagtama ang kanilang mga mata, ngumiti ito. Iyon ulit ang syaring simbolo ng kanyang pinakamalaking takot. Okay, nautal ning ngiti na iyon, ang mainit, ang sinserong ngiti na nagpatunaw sa kanyang depang sabi. Good morning po, Dosi, bati nito, na may kasamang isang ngiti na ensa noong gabing umuulan. Dosi, bati nito, bahagyang tumango. Magandang dati nagpapakalma sa kanya, pero ngayon ay nagpapabilis lang ng kanyang pulso sa kaba. Umaga po. Hindi alam ni Maxine ang isasagot. Ang lalaking nasa harap niya, ang ama ng batangat po kayo. Isang maikling kisalamat hilang ang lumabas sa kanyang bibig dinadala niya, ay walang kamalay-malay sa mundong gumuguho sa loob niya. Napilitago siya nagmamadaling tumalikod, hindi na lumingon pa. Narinig niya ang boses nitoan siyang umiti, isang pilit na ngiting halos hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang sa kanyang likuran, Dosi, teka, pero hindi siya huminto. Patuloy siyang naglakadagarin, Leo. Ingat po kayo, Dosi, sabi nito, bago bumalik sa kanyang, halos takbuhin na ang pasilyo, hanggang sa marating niya ang kanyang opisina at ginagawa. Ingat ka, Dosi. Ang simpleng mga salita ay parang punyal na tumara ang pinto. Sumandal siya dito, hinahabol ang kanyang hininga. Ang sikreto niya ay hindi usok sa kanyang dibdib. Paano siya mag-iingat kung ang panganib ay nasa loob na mismo na lang isang sikreto? Ito ay isang taong may mukha, may boses, at nagtatrabaho sa pare ng kanyang katawan. Nagmamadali siyang naglakad palayo, pakiramdam niya ay hindi siya lugar kung saan nakasalalay ang kanyang kinabukasan. Nang biglang may kumatok sa makahinga. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang mag-isip. Pagdating niya sa tinto. Hindi ito si Leo. Ang pagkatok ay malakas at may otoridad. Binuksan niya ito apat ng kanyang opisina, may tumawag sa kanyang pangalan. A.F. de la Cruz. Napalingon siya. Si Ma'am Elvis, ang head nurse, nakatayo sa may pinto ng kanyang opisina. Ang mukha nito ay seryosong-seryoso, walang bahid ng karaniwang kabaitan na madalas nitong ipakita sa mga batang doktor na tulad niya. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri siya, mula ulo hanggang paa, na may lamig na nagpatindig sa mga balahibo ni Maxine. Ma'am Elvis, sagot ni Maxine, pinipilit na gawing normal at kalmado ang kanyang boses, kahit na ang puso niya ay kumakarera na parang isang kabayong tumatakas sa panganib. May kailangan po ba kayo? Hindi agad sumagot si Ma'am Elvis. Sa halip, ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa kanya, isang titig na tila tumatagos hanggang sa pinakatatago niyang sikreto. Pakiramdam ni Maxine ay hubad na hubad siya sa ilalim ng tinging iyon. Alam na ba niya? Paano? Kanino galing? Kay Katrina. Sumunod ka sa akin, utos ng head nurse, ang boses ay patag at walang emosyon. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad, hindi na hinintay pa ang kanyang sagot.
Walang nagawa si Maxine kundi ang sumunod. Bawat hakbang sa pasilyo papunta sa opisina ng head nurse ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang mga paa niya ay tila yari sa tingga. Ang bawat pagbati ng mga nakakasalubong na nurse at staff ay hindi niya pinansin. Ang tanging nakikita niya ay ang tuwid na likod ni Ma'am Elvis, isang anino ng kapangyarihan at otoridad na naghihintay na humatol sa kanya. Pagdating sa opisina, pumasok si Ma'am Elvis at umupo sa likod ng kanyang malaking mesa. Hinintay muna nitong makapasok si Maxine bago isinara ang pinto. Ang marahan ngunit malinaw na pag-click ng seradura ay parang isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan. Pinagrus ng head nurse ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa at muling tinitigan si Maxine na nanatiling nakatayo sa gitna ng kwarto na parang isang akusadong naghihintay ng kanyang sentensya. "Umupo ka, doktora," sabi ni Ma'am Elvis. Umupo si Maxine sa silyang nasa harap ng mesa, ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan, pinipigilan ang panginginig. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga ang head nurse, isang tunog na naglalaman ng pagkadismaya at bigat. "F. de la Cruz," panimula nito, ang boses ay mababa at seryoso. "Alam mo na sa loob ng ospital na ito, ang reputasyon ay kasing halaga ng buhay na sinasalba natin." Tumango lang si Maxine, hindi magawang magsalita. At sa mga nakalipas na oras, pagpapatuloy ni Ma'am Elvis, habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata, may kumakalat na tsismis. Isang tsismis na nakasisira hindi lang sa pangalan mo, kundi pati na rin sa pangalan ng Effie Jude. Naramdaman ni Maxine ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ito na ang kinatatakutan niya. Hinawakan ni Ma'am Elvis ang isang folder sa kanyang mesa, ngunit hindi ito binuksan. Tila ito ay isang props lamang sa entablado ng kanilang pag-uusap. "S. de la Cruz, may tinig na nagsasabing ikaw at ang isa sa mga janitorial staff natin ay mayroong hindi nararapat na ugnayan." Tumigil ito, hinahayaan ang bawat salita na bumaon ng malalim. At hindi lang iyon, dagdag ng head nurse, ang boses ay lalo pang humina, na para bang isang sikretong nakakahiya. Sinasabi rin nila na nagbunga ang ugnayang iyon. Nanigas si Maxine sa kanyang kinaupuan. Huminto ang kanyang paghinga. Ang hangin sa kwarto ay biglang naging napakabigat. Tinitigan siya ni Ma'am Elvis, ang kanyang mukha ay isang blankong pader, naghihintay. "Kaya, J.C. Maxine de la Cruz, kailangan kong marinig mula sa iyo. Sabihin mo sa akin ang totoo." Ang tanong ni Ma'am Elvis ay parang isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Maxine. "Sabihin mo sa akin ang totoo." Walang salitang lumabas sa bibig ni Maxine. Paano niya sasagutin? Ang pag-amin ay isang paghatol sa sarili. Ang pagtanggi ay isang kasinungalingan na alam niyang hindi rin paniniwalaan. Sa huli, ang kanyang katahimikan ang naging sagot. Ibinaba niya ang kanyang tingin, mula sa seryosong mukha ng head nurse, patungo sa kanyang mga kamay na nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang simpleng gesturang iyon ay isang pag-amin na mas malakas pa sa kahit anong salita. Isang buntong hininga na puno ng pagkadismaya ang pinakawalan ni Ma'am Elvis. "Naiintindihan ko," sabi nito sa mahinang boses, ngunit ang tono ay hindi ng pag-unawa, kundi ng pinal na paghusga. "S. de la Cruz, sa ngayon, mas makabubuting bumalik ka muna sa iyong opisina. Huwag ka munang tatanggap ng pasyente. I will handle your rounds. Maghihintay tayo ng desisyon mula sa board." Bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang karera. Bumalik sa opisina. Huwag tatanggap ng pasyente. Desisyon mula sa board. Hindi na niya nagawang tumango. Dahan-dahan lang siyang tumayo, ang mga tuhod ay nanginginig. Nang buksan niya ang pinto para lumabas, naramdaman niya ang titig ni Ma'am Elvis sa kanyang likuran, isang titig na malamig at mabigat. Ang paglakad pabalik sa kanyang opisina ay 1,000 beses na mas mahirap. Kung kanina ay pakiramdam niya may mga matang nakatingin sa kanya, ngayon ay sigurado na siya. Ang tsismis ay hindi na lang bulungan, ito na ay isang apoy na mabilis kumalat sa bawat sulok ng ospital. Ang mga yaya na dati bumabati sa kanya nang may paggalang ay bigla na lang umiiwas ng tingin. Ang mga resident doktor na kasabayan niya ay nagbubulungan sa mga sulok at tumitigil lang kapag napapansin siyang papalapit. Bawat tingin ay parang isang matulis na bagay na tumutusok sa kanyang balat. Bawat katahimikan ay isang sigaw ng panghusga. "Narinig mo na ba?" Dinig niyang bulong ng isang nurse sa isa pa habang siya'y dumadaan.
Grabe, si Dos pa naman. Akala mo napakabait. Sa gwardiya pa raw, di ba? Nakakahiya. Pinilit ni Maxine na itaas ang kanyang noo, na maglakad ng tuwid, na ipakita ang postura ng isang doktorang walang tinatago. Ngunit sa loob-loob niya, durog na siya. Bawat hakbang ay parang may mabigat na kadenang nakakabit sa kanyang mga paa. Nang malapit na siya sa kanyang opisina, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya, isang boses na kasing tamis ng pulot, ngunit may nakatagong kamandag. Maxine! Si Katrina! Nakatayo ito sa gitna ng hallway, suot ang kanyang perpektong puting coat, ang buhok ay nakapusod ng walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Sa tabi nito ay may dalawang nurse na halatang kanina lang ay katsismisan nito. Oh, Maxine, I'm so sorry sa mga naririnig ko, sabi ni Katrina, lumapit sa kanya na may ekspresyon ng peking pag-aalala. Hindi ako makapaniwala. Alam mo naman dito sa ospital, napakabilis kumalat ng mga walang basihang kwento. Ang mga salitang walang basihang kwento ay sinabi niya habang ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng kabaligtaran. Mayroong kislap ng tagumpay sa mga mata ni Katrina, isang bagay na si Maxine lang ang nakakakita. I'm fine, Katrina, pilit na sagot ni Maxine, gustong-gusto ng makatakas. Ngunit hinawakan ni Katrina ang kanyang braso, isang haplos na kunwari inagpapagaan ng loob pero sa totoo'y nagpapakita ng kontrol. Sigurado ka? You look so stressed. Alam mo, kung kailangan mo ng anything just let me know, okay? Nandito lang ako para sa'yo. Ang paghinto nito bago sabihin ang key anything ay sinadya. Isang malinaw na insulto, isang paalala ng agwat ng kanilang estado sa buhay. Itinaboy ni Maxine ang kamay nito ng maisapat na lakas para maipakita ang kanyang galit, ngunit sapat na hina para hindi magmukhang eskandalosa. Salamat, Katrina. Pero kaya ko ang sarili ko. Tinalikuran niya ito at mabilis na pumasok sa kanyang opisina, isinara ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Napapikit siya, sinusubukang pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Si Katrina. Sigurado siyang si Katrina ang nagpakalat ng lahat. Ang timing ay perpekto. Ang mga salita ay kalkulado. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Leo. Kailangan niyang makausap si Leo. Siya lang ang tanging tao sa mundong ito na kasama niya sa problemang ito. Kahit anong galit o pagsisisi ang nararamdaman niya, kailangan niyang malaman kung alam na rin ito. Kailangan nilang mag-usap. Nang walang pag-aalinlangan, lumabas siya ulit ng opisina. Hindi na niya ininda ang mga tingin at bulungan. Mayroon na siyang isang layunin. Tinahak niya ang daan papunta sa security office, isang lugar sa ospital na hindi pa niya napupuntahan kailanman. Magandang hapon po. Hinahanap ko po si Leo Valdez, sabi niya sa matandang gwardyang nasa desk. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, tila nagtataka kung bakit ang isang doktor ay naghahanap ng isang janitor. Si Leo. Naku, Dossie, wala na po siya rito. Wala na? Nag-day off ba siya? Tanong ni Maxine, isang biglaang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Umiling ang gwardya. Hindi po, Doth. Nag-resign na po. Biglaan nga po eh. Kahapon pa ng hapon, nagpasa ng resignation at kinuha na lahat ng gamit niya. Hindi na po namin alam kung saan nagpunta. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang narinig niya. Nag-resign. Biglaan. Isang araw matapos niyang malaman na buntis siya. Iniwan siya. Tumakas ito. Ang kaunting pag-asa na baka mayroon siyang karamay sa problemang ito ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapait na pakiramdam ng pag-iisa at pagkakanulo. Nanghihinang bumalik si Maxine sa kanyang opisina. Umupo siya sa kanyang silya, nakatulala sa bintana, hindi na alam ang gagawin. Ang telepono sa kanyang mesa ay biglang tumunog, ang ingay nito ay nakabasag sa katahimikan. A.S. de la Cruz, pinapatawag po kayo sa office ni E.A. Alonte, ang hospital director. Ito na iyon. Ang desisyon ng board. Ang opisina ng hospital director ay nasa pinakamataas na palapag ng ospital, isang lugar na nagpaparamdam sa iyo kung gaano kakaliit. Nakaupo sa likod ng isang malaking mahogany desk si E.A. Alonte, isang lalaking nasa edad 50, may suot na salamin at isang ekspresyong hindi mo mabasa. Maupo ka, doktora, sabi nito, hindi man lang nag-abalang umiti.
Umupo si Maxine, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang kandungan. A.S. de la Cruz, panimula ni A.E. Alonte, ang kanyang boses ay kalmado ngunit walang init. Nakarating na sa aking kaalaman ang isang hindi kaaya-ayang sitwasyon. Isang sitwasyon na, aminin man natin o hindi, ay nakaapekto sa reputasyon ng A.F. Jude Medical Center. Tumingin ito sa kanya sa ibabaw ng kanyang salamin. Ang ospital na ito ay may pinangangalagaang pamantayan. At ang pamantayang iyon ay inaasahan namin sa lahat ng aming mga doktor. Sa loob at labas ng ospital. Hindi umimik si Maxine. Ano pa ba ang sasabihin niya? Dahil sa mga pangyayari, pagpapatuloy ng direktor, ang board ay nagkaroon ng isang mahirap na desisyon. Subalit, dahil sa iyong naging serbisyo sa ospital na ito, bibigyan ka namin ng opsyon. Itinulak nito ang isang puting sobre sa ibabaw ng mesa, papunta sa direksyon ni Maxine. Binibigyan ka namin ng pagkakataong mag-resign ng tahimik. Para sa kapakanan mo na rin. Para maiwasan ang mas malaking eskandalo at kahihiyan. Kung hindi, mapipilitan ang ospital na tanggalin ka sa serbisyo dahil sa conduct unbecoming of a medical professional. Ang mga salita ay propesyonal, formal, ngunit ang mensahe ay malupit. Mag-resign ka o sisirain ka namin sa publiko. Kinuha ni Maxine ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Hindi niya ito binuksan pero alam na niya ang laman nito. Isang resignation letter na naghihintay na lang ng kanyang pirma. Tumayo siya. Naiintindihan ko po, sir. Iyon lang ang mga salitang kaya niyang bigkasin. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Dala-dala ang sobre na parang isang hatol ng kamatayan para sa kanyang mga pangarap. Hindi na siya bumalik sa kanyang opisina. Dumiretso siya palabas ng ospital, hindi na lumingon pa. Ang ospital na minahal niya, na naging mundo niya, ay isa na ngayong lugar ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Pagdating niya sa kanyang maliit na apartment, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya. Umupo siya sa maliit na lamesa sa kusina, binuksan ang sobre, at inilabas ang papel. Blanko pa ito, maliban sa logo ng A.C. Jude sa itaas. Kumuha siya ng ballpen. Tinitigan niya ang papel ng matagal. Sa bawat segundo, ang mga mukha ng kanyang mga magulang, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga sakripisyo, ay naglalaro sa kanyang isipan. At pagkatapos ang mukha ni Leo. Ang ngiti nito. At ang katotohanang iniwan siya nitong mag-isa. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa hindi na niya mapigilan ang pag-agos nito. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, kinuha niya ang ballpen at, sa nanginginig na kamay, pinirmahan ang kanyang pangalan. Maxine de la Cruz. Hinawakan niya ang papel. Tapos na. Tapos na ang lahat. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan. Dahan-dahan niyang inilagay ang isang kamay sa kanyang tiyan. Sa gitna ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagkawala, may isang bagay na nananatili. Isang sikreto. Isang buhay. Paano na tayo, anak? Bulong niya sa katahimikan ng kanyang apartment. Ang boses ay basag at puno ng walang hanggang kalungkutan. Lumipas ang mga araw na naging mga linggo at pagkatapos ay mga buwan. Para kay Maxine, ang oras ay tila gumagalaw sa ibang paraan. Ang bawat umaga ay hindi na sinasalubong ng tunog ng alarm clock para sa isang maagang duty, kundi ng katahimikan ng kanyang maliit na apartment. Ang puting coat na dati sumisimbolo sa kanyang mga pangarap ay nakatago na ngayon sa pinakailalim ng kanyang aparador, kasama ng lahat ng alaala na pilit niyang ibinabaon. Lumipat siya sa isang mas maliit at mas murang apartment sa kabilang bahagi ng syudad, isang lugar kung saan walang nakakakilala kay Maxine de la Cruz. Dito, siya ay si Maxine na lang. Isang babaeng buntis at mag-isa. Pinutol niya ang ugnayan sa halos lahat ng dati niyang katrabaho. Nagpalit siya ng numero ng cellphone. Ang tanging koneksyon niya sa dati niyang buhay ay isang tao lang. Maxine, ano ba? Buksan mo tong pinto kundi sisirain ko to. Ang malakas na boses at katok na iyon ay pag-aari ni Bea Reyes, ang matalik niyang kaibigan at ang tanging nurse sa F.E. Jude na hindi siya tinalikuran. Si Bea ang kanyang naging tulay sa katinuan sa mga unang linggo ng kanyang pag-iisa. Dahan-dahang binuksan ni Maxine ang pinto. Bumungad sa kanya si Bea, may dalang-dalawang malaking paper bag ng groceries, at isang mukhang nag-aalala at nainis ng sabay.
Ano na namang drama mo? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Akala ko kung napano ka na, sermo ni Bea, habang pumapasok sa loob at inilalapag ang mga dala sa maliit na mesa. Okay lang ako, Bea. Nakasilent lang ang cellphone ko, mahinang sagot ni Maxine. Tiningnan siya ni Bea mula ulo hanggang paa. Ang tiyan ni Maxine ay malaki na, halatang halata na sa ilalim ng kanyang maluwag na duster. Okay ka lang? Maxine, tingnan mo nga ang sarili mo. Namumutla ka. Kumakain ka pa ba ng tama? Umiinom ka ba ng vitamins mo? Hindi sumagot si Maxine. Sa halip, tinulungan na lang niya si Bea na ayusin ang mga pinamili. May gatas, prutas, gulay at mga bitamina para sa buntis. Mga bagay na alam niyang binili ni Bea mula sa sarili nitong sweldo. Bea, hindi mo kailangang gawin to, may kaunti pa naman akong naipon, sabi ni Maxine, ang boses ay puno ng pasasalamat at kaunting hiya. Huwag kang ang umarte dyan na parang hindi kita kaibigan, sagot ni Bea, hinawakan ang kanyang balikat. Saka anong kaunting naipon? Maxine, halos lahat ng sweldo mo dati, pinapadala mo sa pamilya mo sa probinsya. Alam ko yan. Kaya please lang, hayaan mo akong tulungan ka. Umupo si Bea sa tapat niya at tinitigan siya. Kamusta na sila tita? Nakausap mo na ba sila? Umiling si Maxine. Hindi pa. Hindi ko pa kaya. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Ang pamilya niya. Iyon ang pinakamabigat na krus na pasan-pasan niya. Ang kanilang pag-asa, ang kanilang orgulyo, ang kanilang doktora paano niya sasabihin sa kanila na nawala na ang lahat ng iyon at ngayon ay nagdadalang tao siyang mag-isa. Maxine, malumanay na sabi ni Bea. Kailangan nilang malaman. Mas masasaktan sila kapag nalaman nila sa iba. Tumango si Maxine, pero alam nilang dalawa na hindi pa niya iyon gagawin. Hindi pa sa ngayon. Gabi-gabi, kapag mag-isa na lang siya, ang katahimikan ay nagiging isang kaaway. Ang apat na sulok ng kanyang kwarto ay tila lumiliit at ang mga alaala ay bumabalik. Naaalala niya ang mga pangarap niya, ang mukha ng kanyang mga magulang. At minsan, kahit pilit niyang iwasan, naaalala niya si Leo. Ang ngiti nito. Ang kabaitan nito. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay sariwa pa rin, isang sugat na hindi humihilom. Paano siya nagawang iwan ito ng ganoon kadali? Ganoon lang ba talaga siya kawalang halaga para dito? Isang hapon, habang naglalakad siya sa isang pampublikong parke para makalanghap ng sariwang hangin, isang grupo ng mga bata ang naglalaro ng habulan. Napatigil siya, pinapanood ang kanilang mga tawanan at sigawan. Walang kamuwang-muwang sa mundo. Dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang malaking tiyan. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ito. Isang marahan, halos hindi mapansing paggalaw sa loob niya. Parang isang pitik, isang marahang pagtapik mula sa loob. Napahinto siya sa paghinga. Hinintay niya. At naramdaman niya ulit. Mas malakas ngayon. Isang sipa. Sa gitna ng parke, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya, napaluha si Maxine de la Cruz. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi iyon luha ng kalungkutan o pagsisisi. Iyon ay luha ng isang damdaming hindi niya akalaing mararamdaman pa niya. Isang koneksyon. Sa loob ng kanyang katawan, mayroong isang buhay. Isang maliit na nilalang na dumedepende sa kanya, na bahagi niya. Hindi siya nag-iisa. Hindi pala siya tunay na nag-iisa. Mula sa araw na iyon, may nagbago kay Maxine. Ang paggising sa umaga ay mayroon ng layunin. Ang pagkain ay hindi na isang obligasyon, kundi isang paraan para alagaan ang nilalang sa loob niya. Nagbasa siya ng mga libro tungkol sa pagbubuntis. Nanonood ng mga video. Sinimulan niyang kausapin ang kanyang tiyan. Hello, baby, bulong niya isang gabi habang nakahiga. Ako ang mommy mo. Pasensya na kung medyo magulo ang mundo natin ngayon, ha? Pero huwag kang mag-alala. Aalagaan kita. Hindi kita iiwan. Pangako yan. Ang pagmamahal sa kanyang hindi pa naisisilang na anak ang naging kanyang kalasag. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas para harapin ang bawat araw. Ang dating takot sa panghusga ng mundo ay dahan-dahang napalitan ng isang determinasyon ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Isang gabi, halos 9 na buwan na ang kanyang dinadala,
Nagising si Maxine sa isang matinding sakit. Isang matalas na kirot sa kanyang likod at tiyan na nagpabalikwas sa kanya. Humigpit ang kanyang tiyan, naging matigas na parang bato. Huminga siya ng malalim, sinusubukang alalahanin ang lahat ng nabasa niya. Ito na ba iyon? Sinubukan niyang abutin ang kanyang cellphone sa side table para tawagan si Bea, pero isa na namang mas matinding sakit ang dumating, mas matagal at mas malakas kaysa sa nauna. Napahawak siya sa kanyang tiyan, napasigaw ng mahina. Pagtingin niya sa kanyang hinihigaan, nakita niya ang isang basang mansa. Pumutok na ang kanyang panubigan. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang sakit ay halos magpalumpo sa kanya. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone. Dinyal niya ang numero ni Bea, pero bago pa man niya ito masagot, isa na namang contraction ang sumalakay sa kanya, mas matindi pa sa dati, at nabitawan niya ang telepono. Nahulog ito sa sahig, malayo sa kanyang abot. Napasandal siya sa pader, humihingal, pinagpapawisan ng malamig. Ang sakit ay dumarating ng mas madalas, mas malakas. Mag-isa siya. Sa maliit na apartment na ito, sa gitna ng gabi, mag-isa niyang haharapin ang pagsilang ng kanyang anak. Ang takot na minsan nang bumalot sa kanya ay nagbalik, pero ngayon, may kasama na itong bagong pakiramdam, ang desperadong pangangailangang maging malakas. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang malapit nang dumating. Anak, kapit lang, bulong niya sa pagitan ng mga paghingal, habang sinusubukang gumapang papunta sa pinto. Kapit ka lang, baby. Kaya natin to. Ang makintab na itim na sedan ay marahang huminto sa tapat ng isang pamilyar na gusali. Mula sa loob ng sasakyan, sa likod ng tinted na bintana, pinagmasdan ni Leo Valdez ang entrada ng A.F. Jude Medical Center. Ang parehong pinto kung saan siya dating nakatayo gabi-gabi, suot ang kanyang asul na uniforme, binabati ang mga pumapasok at lumalabas. Ngayon, nakaupo siya sa malambot na leather seat, suot ang isang mamahaling itim na suit na tila sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Sa loob ng 9 na buwan, ang bawat araw ay isang impyerno para sa kanya. Ang bawat gabi ay isang laban sa kanyang konsensya. Isang alaala ang bumalik kasing linaw ng araw. Isang gabi sa mansyon ng mga Valdez, ilang araw lang matapos ang gabing iyon kasama si Maxine. Ano itong nabalitaan ko, Lionel? Ang boses ng kanyang ama, si Don Ricardo Valdez, ay dumagundong sa loob ng malawak na aklatan. Hindi nito ginagamit ang pangalang Lionel, maliban kung galit na galit ito. Isang eskandalo sa ospital na pag-aari natin. At sangkot ka sa isang hamak na doktora. Nakatayo si Leo sa harap ng kanyang ama, hindi bilang ang simpleng gwardiya, kundi bilang ang nag-iisang tagapagmana. Hindi siya hamak na doktora, Papa. Siya si Maxine. Hindi mahalaga ang pangalan niya, sigaw ng matanda, ibinagsak ang palad sa mesa. Hindi mo ba natatandaan ang nangyari sa pamilyang ito? Hindi mo ba natatandaan kung paano tayo halos mawasak dahil sa isang babaeng ang habol lang ay ang pera natin? Iyan ang dahilan kung bakit kita inilagay dyan. Para matuto ka. Para masubukan mo ang mga tao. At ano ang ginawa mo? Bumagsak ka sa unang babaeng nagpakita sa iyo ng kaunting kabaitan. Hindi ganoong babae si Maxine, mariing sagot ni Leo. Paano mo nalaman hamon ng kanyang ama? Dahil initian ka niya? Dahil kinausap ka niya? Lionel, ganyan sila lahat magsimula. Ngayon, ang eskandalo ay kumakalat na. At bilang ama mo at bilang pinuno ng pamilyang ito, ako ang aayos nito. Anong gagawin mo, Papa? Tanong ni Leo, isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Simple lang, sabi ni Don Ricardo, ang mga mata ay nanlilisik. Tatanggalin natin siya. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakakuha ng trabaho sa kahit saang disenteng ospital sa Pilipinas. At ikaw, babalik ka sa Amerika. Doon ka muna hanggang sa humupa ang lahat. Hindi, matigas na sabi ni Leo. Hindi niyo gagawin yan. At anong magagawa mo para pigilan ako? Tumawa ang kanyang ama, isang tawang walang saya. Isa ka lang gwardiya, hindi ba? Wala kang kapangyarihan. Wala kang pera. Ako ang may kontrol dito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Leo ang katotohanan. Ang kanyang ama ay tama sa isang bagay. Bilang si Leo ang gwardiya, wala siyang magagawa. Walang kapangyarihan siyang protektahan ang babaeng nagsimula ng maging mahalaga sa kanya. Kung gusto niyang iligtas si Maxine mula sa galit ng kanyang ama,
Kailangan niyang talikuran ang pagiging si Leo at yakapin ang pagiging si Leonel Valdez, ang tagapagmana. Sige, sabi ni Leo, ang boses ay biglang naging kalmado at malamig. Gagawin ko ang gusto mo. Pero sa isang kondisyon. Nagtatakang tumingin sa kanya si Don Ricardo. Ibibigay ninyo sa akin ang kontrol, sabi ni Leo. Hindi lang sa ospital. Sa buong Valdez Corporation. Panahon na para ako naman ang mamuno. Kapag naibigay niyo na sa akin ang lahat ng kapangyarihan, hahayaan ninyo akong ayusin ang problemang ito sa sarili kong paraan. At pangako, hinding-hindi ninyo gagalawin si Maxine. Hahayaan ninyo siya sa anumang desisyon na gagawin niya. Nakita ni Leo ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama, mula sa galit, papunta sa pagtataka, at sa huli, isang bahagyang paghanga. Ito ang hinihintay ng matanda. Ang paglabas ng tunay na Valdez sa kanyang anak. Ang sumunod na mga buwan ay isang ipu-ipo. Papeles. Meetings. Pag-aaral sa bawat aspeto ng kanilang negosyo. Pinutol niya ang lahat ng komunikasyon. Kinailangan niyang mag-focus. Kinailangan niyang maging ang taong kayang protektahan si Maxine. Ang tanging nagbibigay lakas sa kanya ay isang litrato ni Maxine sa kanyang cellphone, isang candid shot na kinuha niya isang gabi habang ito'y nakangiti, hindi alam na tinitingnan siya. Iyon ang kanyang pangako. Babalikan niya ito. At aayusin niya ang lahat. Sir, narito na po tayo. Ang boses ng kanyang driver ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Huminga ng malalim si Leo. Tara na. Pagbaba niya ng sasakyan, kasama ang kanyang mga abogado at personal assistant, ang lahat ng empleyado sa lobby ay napahinto. Ang mga dating katrabaho niyang gwardiya ay napanganga, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang simpleng si Leo na kasama nilang nagkakape at nagbibiruan ay siya palang taong nagpapasweldo sa kanila. Hindi niya pinansin ang mga tingin nila. Mayroon lang siyang isang pakay. Dumiretso siya sa elevator, paakyat sa pinakamataas na palapag kung saan nagaganap ang emergency board meeting. Pagbukas ng pinto ng conference room, lahat ng miyembro ng board, kasama na si E.A. Alonte, ay napatayo. Emmett Valdez, bati ni E.A. Alonte, halatang kinakabahan. Hindi namin inaasahan ang iyong pagdating. Alam ko, malamig na sagot ni Leo, umupo sa bakanting silya sa pinakadulo ng mesa, ang silyang nakalaan para sa chairman. E.A. Alonte, mayroon akong impormasyon na noong nakaraang 9 na buwan, isang si Maxine de la Cruz ang pinilit ninyong mag-resign dahil sa isang eskandalo. Namutla ang hospital director. Emmett Valdez, iyon po ay isang maselang sitwasyon. Isang desisyon na ginawa para protektahan ang reputasyon ng ospital. Ang reputasyon ng ospital, ulit ni Leo, ang boses ay mababa at mapanganib. O ang reputasyon ng pamilya ko na iniutos ng dati kong ama? Hindi nakasagot si E.A. Alonte. Tumingin si Leo sa bawat miyembro ng board. Simula sa araw na ito, ako na ang namamahala. Ako na ang may-ari. At ako ang magdedesisyon kung ano ang makabubuti para sa ospital na ito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Sir, anong unang utos ninyo? Nanginginig na tanong ni E.A. Alonte, ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Sumandal si Leo sa kanyang silya, tinitigan ang direktor ng diretsyo sa mata, ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang boses ay puno ng otoridad na hindi maaring suwayin. Hanapin ninyo si H.C. Maxine de la Cruz. Ang amoy ng sabon at baby powder ang bumabalot ngayon sa maliit na apartment ni Maxine. Sa loob ng 2 buwan, ang mundo niya ay umikot na lang sa isang maliit na nilalang na payapang natutulog sa kanyang mga braso. Si Angelo. Ang kanyang anak. Ang kanyang lakas. Bawat umaga, ang unang ngiti ni Angelo ang nagiging sikat ng araw niya. Bawat pag-iyak nito ay isang paalala na may isang taong lubos na umaasa sa kanya. Ang mga alaala ng A.C. Jude, ng kahihiyan, ng pagkakanulo, ay unti-unti nang natatabunan ng mga bagong alaala, ang unang pagtawa ng kanyang anak, ang higpit ng hawak ng maliliit nitong mga kamay, ang init ng katawan nito sa kanyang dibdib. Ngayong araw, kailangan niyang dalhin si Angelo sa isang public health center para sa buwanang check-up nito. Habang maingat niyang binibihisan ang kanyang anak, hindi niya maiwasang isipin ang pagkakaiba. Dati, siya ang nasa kabilang panig, ang doktorang nakaputing coat na tumitingin sa mga sanggol. Ngayon, isa na lang siya sa mga nanay na matyagang pumipila, naghihintay na matawag.
Ang health center ay maingay at puno ng mga tao. Mga nanay na may kalong na sanggol, mga batang naghahabulan, ang iyak at tawanan ay naghahalo sa hangin. Humanap si Maxine ng isang bakanting upuan sa isang sulok, niyakap ng mahigpit si Angelo para protektahan ito mula sa ingay. Sa itaas ng kanyang ulo, may isang lumang telebisyon na nakabukas sa isang news channel. Karaniwan, hindi niya ito pinapansin, pero isang pamilyar na pangalan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang biglaang pagbabalik sa bansa ng misteryosong tagapagmana ng Valdez Corporation, si Ihing Elionel Valdez. Napatingin si Maxine sa screen. Ang ipinapakita ay isang press conference sa isang magarbong hotel. Nakatayo sa podium ang isang lalaki na suot ang isang mamahaling business suit. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa, ang kanyang mukha ay seryoso. Pamilyar ang mukhang iyon. Sobrang pamilyar. Matapos ang maraming taon sa Amerika, si Ihing Valdez na ngayon ang bagong chairman at CEO ng kumpanya, at isa sa kanyang mga unang proyekto ay ang malawakang modernisasyon ng AC Jude Medical Center, isa sa mga ari-arian ng Valdez. Ang puso ni Maxine ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi. Hindi maaari. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at muling idinilat, umaasang nagkamali lang siya ng tingin. Pero hindi. Ang lalaki sa telebisyon, ang bilyonaryong si Lionel Valdez, ay walang iba kundi si Leo. Ang gwardiya. Ang ama ng kanyang anak. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila nawala. Ang ingay ng health center ay biglang naglaho, napalitan ng isang malakas na ugong sa kanyang mga tainga. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan sa isang nakakagulat at masakit na paraan. Ang pagiging mabait nito. Ang biglaang pagkawala. Ang lahat ay isang kasinungalingan. Isang malaking laro. Naramdaman niyang gumalaw si Angelo sa kanyang mga braso. Napatingin siya sa payapang mukha ng kanyang anak. Ang kanyang maliit na Leo. Ang kanyang Angelo. Ipinangalan niya ito sa isang anghel, ngunit ang dugo na nananalaytay dito ay dugo ng isang lalaking nanloko sa kanya. At sa tabi ni Amy Valdez ay ang kanyang bagong appointed na senior business advisor, si Katrina Alcaraz, na dati ring doktor sa Jude. Ang boses ng reporter ay parang isang punyal na sumaksak sa puso ni Maxine. Muli siyang napatingin sa screen. At doon, sa tabi ni Leo, nakatayo si Katrina. Nakangiti ito sa mga kamera, isang iting puno ng tagumpay. Ang kamay nito ay bahagyang nakahawak sa braso ni Leo, isang gesturang nagpapahiwatig ng pagiging malapit at pag-aari. Para siyang sinampal ng katotohanan. Si Katrina. Alam nito. Malamang ay alam nito ang lahat mula pa sa simula. Ang mga patutsada. Ang pagpapakalat ng tsismis. Lahat ay planado. Isang kalkuladong galaw para paalisin siya, ang hamak na doktora, para magkaroon ng daan ang isang tulad niyang nababagay sa mundo ng mga Valdez. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Maxine, mas malamig pa kaysa sa takot na naramdaman niya noon. Galit para kay Leo sa panloloko nito. Galit para kay Katrina sa paggamit nito sa kanya. At galit para sa sarili niya sa pagiging napakatanga niya. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kailangan niyang umalis doon. Hindi na niya kaya. Mabilis siyang tumayo, yakap-yakap pa rin si Angelo. Hindi na niya hinintay na matawag ang pangalan niya. Naglakad siya palabas ng health center, ang kanyang paningin ay malabo dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang dating kalungkutan ay napalitan ng isang mapait na puot. Hindi na siya ang Maxine na umiiyak sa isang sulok. Ang 9 na buwan ng pag-iisa, ang sakit ng panganganak, ang walang tulog na mga gabi, lahat ng iyon ay nagpatigas sa kanya. Pagdating niya sa kanyang apartment, maingat niyang inilapag si Angelo sa maliit nitong kuna. Payapa pa rin itong natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa puso ng kanyang ina. Tinitigan niya ang kanyang anak, ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong. Nakikita niya si Leo dito. Pero ngayon, nakikita na rin niya ang sarili niya. Ang lakas na hindi niya alam na mayroon pala siya. Hindi. Hindi siya magpapatalo. Hindi niya hahayaang tapak-tapakan siya ni Leo at Katrina. Ang anak niya ay sa kanya. Binuo niya itong mag-isa. Pinalaki niya itong mag-isa. Walang karapatan si Leo dito. Biglang tumunog ang kanyang cellphone,
Ang ingay nito ay tila isang pagsalakay sa katahimikan ng kanyang apartment. Isang numerong hindi rehistrado. Karaniwan, hindi niya ito sasagutin. Pero ngayon, may kung anong nag-udyok sa kanya na kunin ito. Nanginginig niyang sinagot ang tawag, inilagay ang telepono sa kanyang tainga. Hello? Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, isang boses. Isang boses na akala niya ay hindi na niya maririnig ulit, isang boses na parehong nagdulot sa kanya ng init at sakit. Maxine T. Nanigas si Maxine. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nanigas. Ang hangin ay tila tumangging pumasok sa kanyang mga baga. Si Leo. Maxine ako to, si Leo. Ang paggamit nito ng pangalang Tilio ay parang isang insulto. Isang kasinungalingan na ayaw pa ring bitawan. Isang mapait at malamig na tawa ang kumawala sa bibig ni Maxine, isang tawang walang bahid ng anumang saya. Leo! O dapat ba kitang tawaging Lionel Valdez? Narinig niya ang biglaang paghinto ng paghinga sa kabilang linya. Isang sandali ng pagkabigla. Isang sandali ng pagkatalo. Nahuli niya ito. Maxine, magpapaliwanag ako, mabilis na sabi ni Leo, ang boses nito ay puno na ngayon ng pagmamadali at desperasyon. Please. Kailangan nating mag-usap. Mag-usap, ulit ni Maxine, ang bawat salita ay may talim. Para saan, Leo? O Lionel. Para sabihin mo sa akin ang isa na namang magandang kwento. Para magpanggap ka ulit. Tapos na ang laro mo. Nakita ko na sa Ziyi, nakita ko na ang bago mong advisor. Ang pangalan ni Katrina ay hindi niya binanggit, ngunit alam niyang naintindihan ito ni Leo. Hindi ganoon, Maxine. Si Katrina ay komplikado. Pero hindi siya ang dahilan. Ang dahilan kung bakit ako umalis ginawa ko iyon para sa iyo. Para sa akin, halos pasigaw na sabi ni Maxine, ang galit na pinipigilan niya ay sumabog na. Umalis ka nang walang paalam. Iniwan mo akong mag-isa para harapin ang kahihiyan. Tinanggal ako sa trabaho. Nawala ang lahat sa akin. At sasabihin mo sa akin ginawa mo iyon para sa akin. Natahimik si Leo sa kabilang linya, tila tinatanggap ang bawat salita na parang isang sampal. Maxine, alam kong galit ka, sabi nito sa wakas, ang boses ay malumanay na. At may karapatan kang magalit. Pero maniwala ka, lahat ng ginawa ko, lahat ng hirap na pinagdaanan ko sa loob ng 9 na buwan ay para makabalik sa'yo. Para itama ang lahat. Itama ang lahat, tumawa ulit si Maxine. Paano mo itatama ang lahat, ha, Jimmy Valdez? Maglalabas ka ba ng check? Babayaran mo ang 9 na buwan ng paghihirap ko. Ganoon ba ang paraan ng mga Valdez para ayusin ang lahat? Maxine, please. Saan ka? Pupuntahan kita. Mag-usap tayo ng maayos. Tumingin si Maxine sa kanyang anak na mahimbing pa ring natutulog. Isang biglaang takot ang gumapang sa kanya. Ngayon na alam na ni Leo ang tungkol sa kanya, gaano katagal bago nito malaman ang tungkol sa kanilang anak. At kapag nalaman nito, anong gagawin nito? Anong gagawin ng makapangyarihang pamilya Valdez? Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kanyang sarili, at nagsalita sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Huwag mo na akong hahanapin. At huwag mo na akong tatawagan ulit. Para sa akin, si Leo, ang gwardiya, ay matagal ng patay. At bago pa man makasagot si Leo, ibinaba na niya ang tawag. Tinanggal niya ang SD card mula sa kanyang telepono at binali ito sa 2. Ibinato niya ang mga piraso sa basurahan. Tapos na. Pero habang nakatayo siya doon, sa gitna ng kanyang maliit na apartment, alam niyang hindi pa ito tapos. Ito ay ang simula pa lang. Ang simula ng isang bagong laban. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang reputasyon ang nakataya, kundi ang kanyang anak. Para sa akin, si Leo, ang gwardiya, ay matagal ng patay. Ang huling mga salita ni Maxine ay umalinggaw sa tainga ni Leo, masakit at pinal. Pagkatapos ay ang tunog ng pagbaba ng telepono. Sinubukan niyang tawagan ulit, ngunit hindi na ito makontak. Nagpalit na ito ng numero. O sinira na nito ang SD card. Napatayo si Leo mula sa kanyang mamahaling leather na upuan sa loob ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Valdez Tower. Tinanaw niya ang syudad sa ibaba,
isang tanawing sumisimbolo sa kapangyarihan at kontrol. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kawalan ng kapangyarihan. Lahat ng yaman at impluwensya niya ay walang silbi kung hindi niya kayang kausapin ang nag-iisang babaeng mahalaga sa kanya. Sir! Pumasok ang kanyang assistant, isang lalaking nagngangalang Anthony. May balita na po kami galing sa team. Nahanap na po nila ang address ni E. de la Cruz. Isang mabilis na pag-asa ang sumilay sa puso ni Leo. Inabot ni Anthony ang isang folder. Binuksan ito ni Leo at nakita ang isang address. Isang lugar sa Maynila na hindi pamilyar sa kanya, isang lugar na alam niyang malayo sa karangyaan na kinagisnan niya. Ihanda mo ang sasakyan, utos niya, walang pag-aalinlangan. Pupunta tayo doon ngayon. Pero, sir, nag-aalang ang sabi ni Anthony, may meeting po kayo sa mga investors in an hour. E-cancel mo, matigas na sabi ni Leo. I-reschedule mo. Sabihin mong may emergency. Ito ang mas mahalaga. Ang biyahe papunta sa address ni Maxine ay parang isang paglalakbay sa ibang mundo. Habang papalayo sila sa sentro ng business district, ang mga matataas na gusali ay napalitan ng mga dikit-dikit na bahay at masisikip na eskinita. Ang makintab na itim na sedan ni Leo ay tila isang dayuhan sa lugar na iyon, nakakakuha ng mga mapanuring tingin mula sa mga taong nasa daan. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang 3-story apartment building na kupas na ang pintura. Ito ba iyon? Dito ba nakatira ang kanyang Maxine? Ang mahusay na doktor na may pinakamalinis at pinakamaayos na opisina sa Jude. Isang pamilyar na kirot ng pagsisisi ang tumusok sa kanyang dibdib. Kasalanan niya ito. Ang lahat ng ito ay kasalanan niya. Maghintay ka dito, sabi niya sa kanyang driver. Bumaba siya ng sasakyan. Agad niyang naramdaman ang agwat sa pagitan ng kanyang suot na mamahaling suit at ng simpleng kapaligiran. Pinilit niyang hindi ito alintanahin. May isang bagay lang siyang kailangang gawin. Umakyat siya sa hagdanan, ang bawat baitang ay tila nagpapabigat sa kanyang mga paa. Pangatlong palapag, ngunit 3 gihi. Huminto siya sa tapat ng isang simpleng pintong kahoy. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kumakabang dibdib at kumatok. Isang katok. 2. 3. Narinig niya ang mga yabag sa loob, papalapit sa pinto. At pagkatapos bumukas ito. At doon, nakatayo si Maxine. Mas payat ito kaysa sa huli niyang pagkikita, may bahagyang mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata nito na nagsasabi ng mga gabing walang sapat na tulog. Ngunit sa kabila ng lahat, para kay Leo, ito pa rin ang pinakamagandang babae sa mundo. Ang mga mata nito, nang makita siya, ay agad na napuno ng pagkabigla, na mabilis na napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Parang isang pader na bakal na biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Maxine. Ang boses ay walang emosyon, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakahawak sa doorknob ay nagpapakita ng tunay niyang nararamdaman. Maxine, kailangan nating mag-usap, sabi ni Leo, ang boses ay nagmamakaawa. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot nito, akmang isasara na ang pinto. Ngunit bago pa man niya ito maisara, isang tunog ang narinig ni Leo mula sa loob ng apartment. Isang maliit, mahinang tunog. Ang pag-iyak ng isang sanggol. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Tumingin siya kay Maxine at pagkatapos ay sa loob ng apartment. Ang pader na bakal sa mga mata ni Maxine ay biglang nabasag, napalitan ng takot. Isang dalisay na takot. At sa sandaling iyon, alam na ni Leo. Lahat ng kalkulasyon, lahat ng teorya sa kanyang isip ay naglaho. Ang katotohanan ay nasa harap na niya. May anak tayo, nauutal niyang tanong, ang mga salita ay halos hindi makalabas sa kanyang bibig. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Maxine. Ang takot ay napalitan ng galit. Wala kang anak dito, mariin nitong sabi. Akin lang siya. Maxine, please, pagmamakaawa ni Leo, itinulak ng bahagya ang pinto para hindi ito maisara. Papasukin mo ako. Gusto ko siyang makita. Sa hindi malamang dahilan, marahil sa pagod o sa pagkabigla, hinayaan siya ni Maxine na makapasok. Ang apartment ay maliit at simple, ngunit malinis. Sa isang sulok, may isang kuna. Dahan-dahang lumapit si Leo dito, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. At pagtingin niya sa loob, nakita niya ang isang maliit na sanggol, nakabalot sa isang puting kumot, ang mukha nito ay namumula sa pag-iyak.
Ang kanyang anak. Inabot niya ang kanyang kamay, nanginginig, at marahang hinaplos ang malambot na pisngi nito. Sa paghaplos niyang iyon, tila huminto sa pag-iyak ang sanggol at dahan-dahang idinilat ang mga mata. Ang mga matang iyon, kahit malabo pa, ay parang mga mata ni Maxine. Isang damdamin na hindi pa naramdaman ni Leo kailanman ang bumalot sa kanya. Isang pagmamahal na napakalaki, napakalakas, na halos hindi niya kayang dalhin. Tumingin siya kay Maxine, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako, Maxine. Patawarin mo ako sa lahat. Tinalikuran siya ni Maxine. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Alam ko, sabi ni Leo, ang isip ay naguguluhan, hindi alam ang tamang sasabihin. Gusto niyang ayusin ang lahat. Gusto niyang ibigay sa kanila ang lahat ng bagay na ipinagkait sa kanila. Ang utak niya, nasanay sa negosyo at mga numero, ay bumalik sa isang bagay na alam nito, pera. Solusyon. Kinuha niya ang kanyang checkbook mula sa loob ng kanyang coat, isang bagay na lagi niyang dala para sa mga biglaang transaksyon. Kumuha siya ng pluma. Maxine, sabi niya habang nagsusulat. Gusto kong bumawi. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan, pero sisiguraduhin kong hindi na kayo maghihirap pa. Pumirma siya at pinunit ang tseke. Isang tseke na may napakaraming zero, sapat na para bumili ng isang bahay at lupa sa isang magandang subdivision. Inabot niya ito kay Maxine. Para sa inyo to ng anak natin. Para makalipat kayo sa mas maayos na lugar. Para sa lahat ng pangangailangan ninyo. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya. Dahan-dahang lumingon si Maxine. Ang mga mata nito ay hindi na naglalaman ng galit o sakit. Ang mga ito ay walang laman. Isang nakakatakot na kawalan. Tinitigan nito ang tseke sa kanyang kamay at pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga mata. Isang marahan, mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ganyan pala, bulong nito. Ganyan pala ang tingin mo sa akin. Isang problema na kayang ayusin ng pera. Ganyan ninyo pala sinusukat ang lahat, kayong mga Valdez. Kinuha nito ang tseke mula sa kanyang kamay. At sa harap mismo niya, dahan-dahan niya itong pinunit. Sa gitna. Sa 4 na piraso. Hanggang sa maging maliliit na konfeti na lang ito ng kasalanan. Binitiwan nito ang mga piraso ng papel, hinayaan itong mahulog sa sahig na parang mga tuyong dahon. Tumingin si Maxine ng diretso sa kanyang mga mata, ang boses ay kasing lamig at kasing talim ng yelo. Hindi namin kailangan ang pera mo. Umalis ka na. Maxine T. Sinabi kong umalis ka na, sigaw nito, ang unang emosyon na ipinakita nito mula kanina. Umalis ka sa pamamahay ko. Walang nagawa si Leo. Dahan-dahan siyang tumalikod. Pagdating niya sa pinto, lumingon siya. Nakita niya si Maxine na kinukuha si Angelo mula sa kuna, niyayakap ito ng mahigpit, na parang pinoprotektahan ito mula sa kanya. Isinara ni Maxine ang pinto. Ang malakas na pagbagsak nito ay isang pinal na hatol. Isang pinto sa nakaraan na isinara mismo sa kanyang mukha. Nang maisara niya ang pinto sa mukha ni Leo, sumandal si Maxine dito, ang mga tuhod ay nanginginig na parang gulaman. Mahigpit niyang niyakap si Angelo na nagsimulang umiyak dahil sa sigaw niya. Ilve, baby, lede. Okay lang. Nandito si Mommy, bulong niya, habang hinahaplos ang likod ng kanyang anak. Ang pag-aalok ni Leo ng pera. Ang laso na handog na iyon. Iyon ang huling patunay na hindi na talaga sila nabibilang sa iisang mundo. Para sa kanya, ang 9 na buwan ng sakit, takot, at pag-iisa ay isang bagay na may katumbas na presyo. Isang transaksyon. Isang problema na kailangang bayaran para mawala. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Leo. Hindi na nito kilala ang halaga ng mga bagay na hindi nabibili ng pera. Naging isa na itong tunay na Valdez. Ilang araw ang lumipas. Sinubukan ni Maxine na ibalik sa normal ang lahat, pero ang pagbisita ni Leo ay nag-iwan ng isang anino sa kanilang maliit na apartment. Sa bawat pagtunog ng telepono, sa bawat katok sa pinto, isang bahagi niya ang umaasa at natatakot na si Leo iyon. Ngunit wala. Katahimikan. Marahil ay sumuko na ito. Marahil ay naintindihan na nito na wala na itong lugar sa buhay nila. Mas mabuti na iyon, sabi niya sa sarili. Mas ligtas sila sa ganito.
Isang hapon, habang mahimbing na natutulog si Angelo sa kuna, may kumatok sa pinto. Hindi ito malakas tulad ng kay Bea o nag-aalinlangan tulad ng kay Leo. Ito ay isang maikli, matatag at may kumpiyansang katok. Nag-alinlangan si Maxine. Pero kailangan niyang buksan. Baka si Bea lang iyon na nakalimutan ang susi. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At ang taong nakatayo sa labas ay ang sige, heto ang pagpapatuloy. Isang hapon, habang huling tao na inaasahan niyang makita sa tapat ng kanyang abang tahanan. Si Katrina Alcaraz, pinapatulog niya si Angelo, may kumatok sa kanyang pinto. Hindi ito malakas na parang nad. Nakatayo ito roon, suot ang isang eleganteng puting bestida na halatang libo-libo ang halaga. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang makeup ay walang kamamadali at hindi rin ito alanganin na parang hindi sigurado. Ito ay isang kalmadong katalimali. Dala nito ang isang mamahaling leather handbag. Para itong isang mamahaling hawk, may kumpiyansa. Nag-aalangan siyang lumapit sa pinto. Sino yan? Tanong niya, ang boses ay mahina. Maxine. It's me, Katrina. Iyas na nailagay sa isang basurahan. Tiningnan nito si Maxine mula ulo hanggang paa, mula sa kanya napatigil si Maxine. Ang buong katawan niya ay nanigas. Si Katrina. Anong ginagawa nito lumang duster hanggang sa kanyang tsinelas at isang bahagyang ngisi ng pagkutya ang sumilay dito? Paano nito nalaman ang address niya? Ang tanging posibleng sagot ay isa lang, si Leo. Sa mga labi nito bago ito mabilis na napalitan ng isang peking ngiti. Max. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa kanyang pagkabigla. Dahan-dahan, dear, bati nito, ang boses ay matamis ngunit may pahiwatig ng pang-iinsahan niyang binuksan ang pinto, sapat lang para makita ang mukha nito. Nakatulto. Long time no see. Pwede ba akong pumasok? Hindi na ito naghintayo doon si Katrina Alcaraz, mukhang isang fashion model na naligaw sa kanilang gusali. Suotay ng sagot. Dahan-dahan itong pumasok, ang mga mata ay nilibot ang nito ang isang eleganteng cream-colored dress, may dalang mamahaling handbag, at ang kanyang buhok at kabuuan ng maliit na apartment ni Maxine. Bawat tingin nito ay isang panghusga. So makeup ay perpekto. Tumingin ito sa suot ni Maxine, isang lumang duster, at "This is where you live now," sabi nito, hindi man lang sinubukang itago ang pagkamuhi sa kanyang boses loob ng kanyang maliit at simpleng apartment. Isang bahagyang ngisi ang sumilay sa mga labi nito. It's cozy. Isinara ni Maxine ang pinto. Anong ginagawa mo dito, Katrina, bago ito mabilis na napalitan ng isang ekspresyon ng peking simpatsya? Oh, Maxine, tanong niya, ang kanyang boses ay malamig. Paano mo nalaman kung saan ako nakat? Sabi nito, ang boses ay malambing na parang seda. So this is where you live? Itira. Oh, please, tumawa si Katrina. Sa mundo namin, kapag may gusto kang mas cozy. Ang salitang di cozy ay binitawan nito na parang isang insulto. Aman, malalaman mo. Lalo na kung konektado ito kay Leo. Umupo ito sa nag-iisang upi. Anong kailangan mo, Katrina? Malamig na tanong ni Maxine, hinarangan ang daan papasok. Pwede ba muna akong pumasok? I think it's better if we talko ang kahoy sa apartment ni Maxine na para bang reynang umuupo sa kanyang trono. Inilapag ang kanyang mom inside. Ayaw naman nating gumawa ng eksena dito para sa mga kapitbahay mo, di ba? Ahaling bag sa mesa. Diretsuhin na kita, Maxine. Nandito ako para mag-alwalang nagawa si Maxine, kundi ang pagbuksan ito ng pinto. Pumasok si Katrina, inoksayo ng isang solusyon. Isang solusyon sa problema nating dalawa. Ilibot ang tingin sa buong apartment na may halong pagkamuhi at pagkadiri, na pilit niyang tinwala tayong problema, madiing sabi ni Maxine. Meron, giit ni Katrina, ang ngiti ay nawala na sa kanyang mukha, napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Atago. Ang mga mata nito ay agad na napunta sa kuna kung saan natutulog si Angelo. So, it's true, bulong nito, mas para sa sarili. He has a son. Pareho nating alam na si Leo ay hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At tumarap ito kay Maxine, ang peking ngiti ay bumalik sa mukha nito. Maxine, ay sa ngayon, ang gusto niya ay magpakaama sa anak mo. Isang magandang ilusyon pero isang obidirect. Nandito ako dahil nag-aalala ako. Nag-aalala ako para sa iyo,
ilusyon na sisira sa lahat ng plano ko sa lahat ng plano ng pamilya Valdez para sa kanya. Para sa bata at syempre, para kay Leo. Hindi namin kailangan ng pag-aalala mo umingin si Katrina ng diretsyo sa mga mata ni Maxine. Si Leo at ako, kami ang nakatakda, sagot ni Maxine. Oh, but you do, sabi ni Katrina, umupo sa nag-iisang up. Ang pagsasama namin ay hindi lang tungkol sa amin, ito ay isang pagsasanib ng dalawang malaking puang kahoy na para bang ito'y isang trono, ipinatong ang kanyang mamahaling bag sa kandungan. Alamamilya. Isang business merger. At ang isang pagkakamali mula sa nakaraan, sabi nito, bahmo, si Leo mabuti siyang tao. Pero nalilito siya ngayon. Dahil sa inyo, agyang tumingin sa direksyon ng kuna ni Angelo, ay hindi pwedeng maging hadlang doon. Dahil sa bata. Ang pagkakaroon ng isang anak sa labas ay hindi maganda para sa image niya, para hindi pagkakamali ang anak ko, mariing sabi ni Maxine, ang galit ay nagsisimulang umakyat sa kanyang sa image ng Valdez Corporation. Wala kaming pakialam sa image ninyo. Malamunan. Whatever, walang ganang sagot ni Katrina. Binuksan nito ang kanyang handbag at naglabakinig ka, Maxine, pagpapatuloy ni Katrina, ang boses ay naging maseryoso. As ng isang makapal na brown envelope at isang pluma. Inilapag niya ito sa mesa. Ito ang alok ko. Isang kontrata. Sa loob niyan ay isang manager's check na nagkang pamilya Valdez ay hindi simpleng pamilya. Mayroon silang pamantayan. May reputasya kahalaga ng 10 milyong piso. Sapat na para ikaw at ang anak mo ay makapong pinangangalagaan. Hindi nila basta-basta matatanggap ang isang pagkakamali. Ang nagsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Sa Canada, sa Australia, kahit saan mo gusto. Ang bawat salita ay isang patalim. Tinawag nitong pagkakamali ang kanyang anak. Ay kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang kontratang ito na nagsasabing itatakwil mo ang lahat ay nandito ako para mag-alok ng isang solusyon. Isang solusyon na makabubuti para ng karapatan mo bilang ina at hindi na kailanman magpapakita pa kay Leo o sa kahit sa lahat. Inilabas ni Katrina ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa sinong miyembro ng pamilya Valdez. Napatulala si Maxine sa sobre. 10 milyon. Sa loob niyan ay isang kontrata at isang manager's check. Isang napakalaking halaga, Maxine. Sapat para makapagsimula ka ng bagong buhay, kahit sa ibang bansa pa. Isang halagang hindi niya kikitain sa buong buhay niya bilang doktor. Ang alok ay nakakabaw at ang anak mo. Mabibigyan mo siya ng magandang kinabukasan, malayo sa galiw. At nakakasuka. Nababaliw ka na ba? Mahinang sabi ni Maxine, ulo at eskandalo. Tinitigan ni Maxine ang sobre at pagkatapos ay tumingin kay Katrina. Sa tingin mo ba ay ipagpapalit ko ang anak ko sa pera? Hindi ito pagpapalit, pagat ano ang kapalit? Simple lang, umiti si Katrina. Lalayo kayo. Itatama ni Katrina. Ito ay pagiging praktikal. Isipin mo ang kinabukasan ng batawan ninyo si Leo ng tuluyan. Isusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa pangalan ng Maxine. Anong maibibigay mo sa kanya dito? Isang buhay sa kahirapan? O isang Valdez? It will be as if you and the child never existed. Ito ang pinakamabuting paraan para mabuhay na puno ng gulo dahil sa eskandalo ng pamilya Valdez. Ito ang pinakamabuting paraan, protektahan ang kinabukasan ng bata. Isipin mo, lalaki siyang walang kahihiyan, walang dal para sa lahat. Lumapit si Katrina sa kanya, ang boses ay naging isang mapang-akit na bulong, ang eskandalo. Ang tinutukoy mo ay ang kahihiyan ninyo, hindi ang sa ginawa na ito ni Leo, hindi ba? Nag-alok na siya ng pera. Iyon ang amin, matigas na sabi ni Maxine. Maxine, let's be realistic, tumawa si Katrina. Gwahe na naiintindihan namin, Maxine. Tanggapin mo na lang. Ito na ang huling anong maibibigay mo sa kanya dito? Isang buhay sa ganitong lugar. Habang shock, biglang may naalala si Maxine. Ang mga bulungan sa ospital. Ang bilis ng pagkalyo, kailangan niyang magpatuloy sa buhay niya. May mga plano kami para sa aming kinabukat ng chismis. Ikaw, sabi ni Maxine, tinititigan si Katrina. Ikasan. Mga plano ninyo, putol ni Maxine. Katrina, anong papel mo sa lahataw ang nagkalat ng chismis at hijud, hindi ba? Isang matagumpay na nang ito.
Ako. Ngumiti si Katrina, isang tunay na ngiti sa wakas, puno iti ang sumilay sa mga labi ni Katrina. Hindi na ito nag-abala pang magkaila. Sinang pagmamalaki. Ako ang nararapat para sa kanya. Ako ang pinili ng pamilya asyadong mabagal ang mga pangyayari. Kailangan ko lang itulak ng kaunti. At niya. At ako ang handang gawin ang lahat para makuha ang nararapat para sa amin. Kanan mo naman naging epektibo, hindi ba? Ang pag-amin na iyon ay ang huling patid pa, ang ibig sabihin yon ay ang linisin ang mga kalat na iniwan ng iba. Atak. Kinuha ni Maxine ang sobre mula sa mesa. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Titi sa sandaling iyon, isang alaala ang bumalik kay Maxine. Ang araw na kumalat ang chismis sa umingin si Katrina sa kanya, nag-aabang, iniisip na nagtagumpay na ito. At Jude. Ang mga tingin. Ang mga bulungan. Ikaw, bulong ni Maxine, ang mga mata ay sa harap ng mga mata ni Katrina. Dahan-dahan ngunit buong lakas na pinunit ni Maxine ang nanlilisik. Ikaw ang nagkalat ng chismis noon. Hindi ito itinanggi ni Katrina. Sobre at ang kontrata sa loob nito. Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging mal sa halip, ngumiti lang ito. Let's just say tinulungan ko lang ang katotohiliit na piraso na lang ito. Umalis ka, sabi ni Maxine, ang boses ayana na lumabas ng mas mabilis. You were a problem that needed to be solved. And I solved it, nanginginig sa galit. Umalis ka sa pamamahay ko bago ko makalimutan na ngayon, may bago na namang problema. At heto, binibigyan na kita ng solos disente pa akong tao. Ang mukha ni Katrina ay nagbago. Ang peking kabaitan ay naglaho, napalitan ng purong puot. You will regret this, Maxine. Tandaan mo iyon. Ang pag-amin na iyon. Ang walang kahihiyang pag-amin. Iyon na ang huling patak. Kinuha ni Maxine ang sobre. Tinitigan ito ni Katrina ng may pag-asa. Jan, hindi mo alam kung sinong binabangga mo. Tumayo si Katrina at inayos ang kanyang damit. Binigyan kita ng madaling paraan. Ngayon, gagawin natin ito sa mahirap na paraahan. Dahang binuksan ni Maxine ang sobre, inilabas ang kontrata at hindi na inabalan. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at lumabas ng pinto, ibinagsak ito ang basahin pa. Sa harap ni Katrina, dahan-dahan niyang pinunit ang kontrata. Sa gitna. Sa 4 na piraso. At pagkatapos ay sa maliliit na piraso, tulad ng ginawa ng malakas. Naiwan si Maxine na nanginginig, ang mga piraso ng napunit na kontrata ay nakakalat sa sahig. Ngunit ang takot niya ay biglang napalitan ng isang mas malaking pangyas at sekenilyo. Nanlaki ang mga mata ni Katrina, hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo? Baliw ka na ba? Umalis ka na, sabi ni Maxine, ang boses-samba nang, makalipas ang 1 linggo, isang courier ang dumating at nag-abot sa kanya ng isang opisyal na sulat. Galing ito sa isang kilalang law firm. Nanginginig niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay mga legal na dokumento. Ang mga salita ay komplikado at ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Maxine. You are choosing poverty over fortune. Para sa bata. Huwag na huwag mong babanggitin ang anak ko, sigaw ni Maxine. Umalis ka na sa pamamahay ko bago pa kita makalimutan at itapon kita palabas. Mabilis na tumayo si Katrina, kinuha ang kanyang warmal, ngunit ang mensahe ay malinaw na parang isang sampal sa kanyang mukha. Isa itong petisyon. Isang petisyon na inihain ng pamilya Valdez sa korte. Hinihiling nila ang sole custody ng kanyang anak, si Angelo de la Cruz, sa kadahilanang ang ina, si Maxine de la Cruz, ay financially incapable at emotionally unstable, upang magpalaki ng isang bata. Ang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. Fine. Pinili mo to, Maxine. Huwag kang magsisisi. Dahil sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Kung ayaw mo sa madaling paraan, gagawin natin to sa mahirap na paraan. Nagmamartsa itong lumabas ng apartment, isinara ang pinto ng malakas. Naiwan sinabitawan ni Maxine ang mga papel. Nabuwal siya sa sahig, ang kanyang lakas ay biglang naglaho. Ito na iyon. Ang mahirap na paraan na sinasabi ni Katrina. Hindi lang nila siya gustong bilhin, gusto nilang kunin ang kanyang anak. Gusto nilang kunin ang lahat sa kanya. Ang mga legal na dokumento ay nakakalat sa sahig,
ang mga salitang sole custody, financially incapable, at emotionally unstable, ay paulit-ulit na umiikot sa isipan ni Maxine na parang isang sirang plaka. Napaluhod siya, ang lakas ay tila hinihigop mula sa kanyang katawan. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at humagulhol ng walang tunog, ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang halo ng galit, takot, at kawalan ng pag-asa. Ito na iyon. Ang digmaan na ibinabala ni Katrina. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa reputasyon. Ito ay tungkol sa kanyang anak. Gusto nilang kunin si Angelo. Gusto nilang burahin siya sa buhay ng kanyang sariling anak. Ang imahe ni Leo ay pumasok sa kanyang isipan, ang mukha nito nang una nitong makita si Angelo, ang luha sa mga mata nito. Posible kayang si Leo mismo ang nasa likod nito. Ang lalaking nag-alok sa kanya ng pera para ayusin ang lahat ay siya rin bang lalaking handang gumamit ng batas at kapangyarihan para kunin ang kanilang anak. Ang ideya ay napakasakit, isang pagkakanulo na mas malalim pa kaysa sa nauna. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod doon, nalulunod sa sarili niyang desperasyon, nang biglang bumukas ang pinto. Maxine! Anong nangyari? Si Bie. Dumating ito para sa kanyang lingguhang pagbisita, ngunit ang karaniwang masayang ngiti nito ay napalitan ng pagkabigla nang makita siya sa sahig, napapaligiran ng mga papel. Mabilis na lumapit si Bea, pinulot ang isa sa mga dokumento. Nanlaki ang mga mata nito habang binabasa ang mga nilalaman. Mga walang hiya sila, bulalas nito, ang galit ay malinaw sa kanyang boses. Pagkatapos kanilang sirain, ngayon gusto nilang kunin si Angelo. Sino ang nagpadala nito? Si Leo. Umiling si Maxine, hindi makapagsalita, inabot lang ang sobre na may pangalan ng law firm. Valdez. Valdez. Valdez, ulit-ulit na sabi ni Bea habang binabasa ang letterhead. Pamilya Valdez. Ito ang pamilya niya. Ibig sabihin, ang ama ni Leo o si Leo mismo sila ang nag-file nito. Siya na siguro, sa wakas ay sabi ni Maxine, ang boses ay basag at mahina. Sinubukan niya akong bigyan ng pera. Tumanggi ako. Baka ito na ang mahirap na paraan na sinasabi niya. Hindi, mabilis na sabi ni Bea, umupo sa sahig sa tabi niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay ni Bea ay mainit at matatag. Maxine, makinig ka sa akin. Huwag kang susuko sa ganyang pag-iisip. Hindi mo pa alam ang buong kwento. Anong kwento pa, Bea? Tanong ni Maxine, ang mga luha ay muling dumaloy. Mayaman